Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung pag-usapan natin tungkol sa rabies. Na banggit ko po kahapon na pag na-provoke po yung kagat, may dahilan kaya kumagat kayo sa pusa or sa isang aso, katulad na nilalaro mo yung aso at pusa ay biglang ka na nakagat or nagasgas, wala yun na rabies. Or naapakan po ninyo ang buntot nila o yung paa at biglang nakagat po kayo, wala po yan rabies. No? O kaya pinapakain po ninyo at hindi pa nabitawan yung pagkain ninyo sa daliri ninyo, nasama sa pagkagat ng aso at pusa yung daliri ninyo, wala po yan rabies. Yun po ang tawag natin na provoke bite. Okay? Yung may rabies na aso at pusa, kahit walang dahilan, aatakihin at atakihin nila yung tao. Yun po ang tawag na unprovoked, meaning to say, walang dahilan, meaning wild po ang aso at pusa. Yun po ang kwento ng mga aso at pusa na may rabies. Aatake at atake kahit sino, kahit yung may-ari ng pusa o aso at kahit sino, kung sino ang ma-encuentro nila ay kakagating nila kasi po may rabies na po yung utak nila at wild na sila. Yun po ang kwento ng isang aso at pusa na may rabies at kailangan magpapabakunado po kayo. Otherwise, pag ang bite po ay unprovoked, katulad ng yung binanggit ko ng mga circumstances, huwag naman po kayo magpabakuna. Kahit yun po ang advice ng Animal Bite Center. Hindi ko po kinokontra talaga, okay, yung Animal Bite Center. Pero kung yun po ang pagtingin nila sa akin, wala tayong magagawa. Kasi naawa talaga ako sa mga pasyente. Yung iba, libre daw ang injection. Yung iba, magbabayad ng 500 pesos per dose, 4 to 5 doses, 2,500 pesos na po yan. Isang sakong bigas na po yan. Yung iba gagastos pa ng 6,000 plus. Sa krisis po natin ngayon, I'm sorry kasi nakalimutan ko i-on yung ilaw natin. Sa krisis po natin ngayon, huwag sana tayo magtira ng tira. Huwag po natin gawin negosyo ang rabies. Maawa naman po kayo sa mga tao ngayon. Susundin po natin kung ano po yung nakasulat sa libro. At ito po yung libro namin. Yung Harrison's Book of Internal Medicine, no? Okay, ito po yung guide namin. At nandito po, malinaw po sa algorithm, no? Andito po, ayan. Okay? Nakasulat po dito. Pag friendly or normally behaving ang dog or cat, observe lang for around 10 days. Okay? Kasi po, kung talagang meron pong rabies, yung aso at pusa, within 10 days, magwa-wild na po talaga yung aso at pusa. Kasi po, mabilis makarating yung mikrobyo ng rabies galing sa bibig, for example, ng aso at pusa, makarating po yan, mabilis makarating po yan sa utak. No? Okay? Ang travel time ng mikrobyo ng rabies is about 250 millimeters per day or 25 centimeters per day or 10 inches. Ganyan kabilis makarating yung mikrobyo ng rabies. For example, ito yung utak, ito yung nakagat na lugar. Galing dito, 10 inches, makarating kaagad yan sa utak in a day's time. Okay? Isang araw lang. Okay? Kahit gaano kalayo yung sugat, kung 5 feet ang height po nyo, kaya 6 feet, it will take around 6 to 7 days na makarating yung mikrobyo galing sa kagat papunta sa utak. Kaya po, ang observation time po natin ay 10 days because the travel time is around 250 millimeters per day or 25 centimeters per day or 10
inches per day or around 60 inches sa 5 feet. That means 6 days or a little more sa 6-footer, no? Okay? So, nakalagay po dito na pag normally behaving, ibig sabihin hindi wild, observe lang for 10 days. Pag buhay po yung aso't pusa at hindi nagwa-wild, huwag kayong magpabakuna. Okay? Lalo na pag yung aso't pusa na nagkagat sa inyo ay nasa loob ng bahay lang po ninyo at pwede po ninyo obserbahan. Even then, kahit in my practice, of course, I'm not saying na tama yung akin, mali sa inyo. In my practice, I am already confident. Okay? Sapat na po sa akin pag alam ko kung paano nagkagat yung tao. Okay? Katulad ng sinabi ko, pag tinanong ko at ang kagat ay provoked, kahit nawala na yung aso't pusa na nagkagat sa kanya, kasi hindi sa kanya yung aso't pusa, kahit umalis na, pag na-provoke, like naapakan ninyo ang kanyang paa or buntot, okay, or nagulat kasi dumaan ka, hindi niyo alam na nandun yung aso at kinagat ka, provoke yan Kahit wala na yung aso't pusa sa bahay ninyo, pag ang kagat po ay provoke, I can say 99% sure po tayo na walang rabies. At in my practice, hindi ko talaga nagpapa-inject ng bakuna kontra sa rabies kahit wala na yung aso't pusa sa kanilang bahay dahil hindi po sa kanila. Kumbaga, stray dog or stray cats. Okay? Pero number 2 factor or basis na kailang bantay natin is kung tanungin po natin kung meron bang rabies sa barangay nila. Okay? Never ako nakarinig na may magsabi sa akin in my more than 30 years of practice na, Doc, may namatay ng rabies, Doc, sa kapitbahay namin. May narinig po kami sa barangay health center, Doc, na may namatay ng rabies. Even then, kung meron man, okay, then mag-ingat po tayo. Pero sa practice po natin, never po ako nakarinig ng ganyan. Kaya po, lahat ng pasyente na pumunta sa clinic po natin, in my more than 30 years of practice, never, not even once, na pinapa-inject ko sila ng anti-rabies na bakuna. As a matter of fact, out of the more than 10,000 patients na pumunta sa clinic natin, more than 80% sa kanila ay in-advise ng doktor or ng taga-Animal Bite Center na magpapabakuna. Pero dahil po sa tinanong ko yung pasyente at sure po tayo na ang kagat po ay provoked at hindi yung unprovoked, talagang hindi ko talaga ina-advise na magpapabakuna. At sa awa ng Diyos naman, wala naman po bumalik sa akin at sinisisi po tayo na namatay yung pasyente nila sa rabies. Kasi alam po natin, pag provoke ang bite, 99% sure po tayo, wala po yung rabies. Maraming salamat po.